Inangkin ng iba ang asawa ko at pinalakpak pa ito ng sarili kong biyenan. Habang nagpapakapagod ako sa kusina, nagpapakasarap sila sa perang ako ang nagpawis. Wala na siyang silbi. Itapon na natin pagkatapos ng anibersaryo. Malamig na utos ng lalaking pinangakuan ko ng buhay. Akala nila, mananahimik lang ang isang ina. Babawiin ko ang lahat. Hanggang sa huling sentimo. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang apoy? Hayaan mo na si Sofia, ma. Pagkatapos ng renewal of vows natin para sa kumpanya, papalabasin ko na siyang baliw para wala siyang makuha. Ang boses na yon, ang malamig at walang emosyong tinig ni Miguel, ay tumagos sa makitid na siwang ng pinto ng kaniyang silid-aklatan. Ito ang boses na tuwing gabi ay bumubulong sa akin ng mga salita ng pag-ibig. Ngunit ngayon ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa aking pagkatao. Sa mga sandaling iyon, saktong nakatayo ako sa labas ng pinto, bitbit ang isang tray ng mainit na soup. 4 na oras ko itong maingat na niluto, piniling mabuti ang bawat sangkap, at tiniis ang init ng kusina para lamang maibsan ang sinasabi niyang pagod at stress sa trabaho. Ang usok na nagmumula sa mangkok ay tila isang mapanuyang alaala ng lahat ng sakripisyo ko bilang isang asawa sa loob ng 15 taon. Naramdaman ko ang unti-unting panginginig ng aking mga kamay. Ang init ng mangkok na dumadampi sa aking balat ay hindi ko na maramdaman dahil ang mas matinding hapdi ay nanggagaling sa loob ng aking dibdib. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagdudurog sa aking pag-asa. Hindi ako makahinga. Ang hangin sa pasilyo ay tila naging lason na sumasakal sa aking lalamunan. Dahan-dahan, dinala ako ng aking mga paa palayo sa pintong iyon, palayo sa katotohanang hindi ko kayang tanggapin. Bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Narating ko ang garahe, ang madilim at malamig na bahagi ng bahay na madalas kong iwasan. Doon, sa ilalim ng luma at maduming lapi ng gulong sa likod ng sasakyan ni Miguel, may isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang mamahaling bag na kulay pula, matingkad at mapang-akit ang nakatago sa kadiliman. Nang buksan ko ito, hindi ang bango ng mamahaling pabango ang sumalubong sa akin, kundi ang amoy ng pagtataksil. Sa gitna ng mga gamit sa loob, may isang piraso ng papel na nakatupi ng maayos. 12 linggo, isang ultrasound report na may pangalang Andrea Brillantes. Ang babaeng itinuring kong kaibigan, ang sekretaryang tinulungan ko noong siya ay walang-wala, ay may dinadalang buhay sa kaniyang sinapupunan. At ang amang nakasulat sa aking isipan, kahit hindi nakasaad sa papel, ay ang lalaking kasalukuyang nagpaplano kung paano ako itatapon na parang basura. Nabitawan ko ang mangkok ng soup. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay sa ibabaw ng semento, kundi isang basang tunog ng pagkawasak. Ang likido ay kumalat sa sahig, kasama ng aking mga pangarap na ngayoy wala ng saysay. Hinawakan ko ang aking tiyan, pilit na pinipigilan ang impit na iyak na gustong kumawala. Ang bawat alaala ng aming pagsasama ay tila isang malupit na biro na ipinapatikim sa akin ng tadhana. Tumayo ako roon, mag-isa sa gitna ng dilim, habang ang lamig ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa aking nanlulumong katawan. Ang anino ni Miguel mula sa bintana sa itaas ay tila isang higanteng halimaw na nagmamasid sa aking pagbagsak. Sa loob ng 15 taon, ibinigay ko ang lahat. Ang aking kabataan, ang aking mga pangarap, at ang aking buong pagkatao. Ngunit sa huli, ang lahat ba ng aking pagmamahal ay mauuwi lamang sa isang planadong pagtataksil? Hanggang kailan ko kayang dalhin ang ganito kabigat na krus sa aking balikat bago ako tuluyang gumuho? Ngumiti ako, kahit na ang bawat hibla ng aking puso ay nagsusumamo nang itigil na ang pagpapanggap na ito. Sa loob ng garahe, mabilis kong itinupi ang mapanirang papel ng ultrasound
at isiniksik sa pinakamailalim na bahagi ng aking bulsa. Halos kasabay nito ang pagpihit ng pinto at ang pagpasok ni Miguel na may madilim na mukha. Ano pang ginagawa mo rito? Look at the mess you made, Sofia. Napaka-clumsy mo talaga. Ang reklamo niya habang nakatingin sa natapong soup sa sahig. Hindi man lang niya tinanong kung napaso ba ako o kung bakit ako nanginginig. Sa paningin niya, ako ay isa lamang sirang kagamitan na nakakasagabal sa kanyang malinis na garahe. Linisin mo yan. I have a meeting early tomorrow. Ayaw kong makita ang kalat na yan pag alis ko. Tumango lamang ako, hindi makapagsalita dahil ang aking boses ay nakabaon sa ilalim ng malaking bara sa aking lalamunan. Pinanood ko ang kaniyang pag-ali. Ang kaniyang likod na dati ay nagsisilbing kanlungan ko, ngunit ngayon ay tila pader na gawa sa yelo. Kinabukasan, ang amoy ng bagong sangag na kanin ay bumalot sa aming kusina. Isang pamilyar na bango na dapat sana ay nagbibigay ng kapanatagan. Ngunit para sa akin, ito ay amoy ng isang obligasyong dahan-dahang pumapatay sa akin. Naramdaman ko ang dalawang maliliit na braso na yumakap sa aking baywang mula sa likuran. Good morning, Mama. Ang bango naman ng breakfast natin. Masiglang bati ni Maya. Humarap ako sa kanya at pilit na ibinigay ang pinakamatamis kong nangiti. Hinaplos ko ang kanyang buhok, tinititigan ang kanyang mga mata na kasing ningning ng umaga. Mama, you're the best. Alam mo, paglaki ko, gusto ko maging kasing strong mo. Palagi mong naaayos ang lahat sa bahay na to. Ang mga salita ni Maya ay tila mga karayom na tumutusok sa aking budhi. Paano ko sasabihin sa kanya na ang kaniyang ina ay isang duwag na nagtatago sa likod ng isang huwad na kaligayahan? Inilagay ko ang pinakamagandang bahagi ng itlog sa kaniyang plato. Maingat na hinihiwa ito para sa kanya, kahit na ang sarili kong mga kamay ay bahagyang nayayanig. Anong klaseng mantikilya ba ito, Sofia? Napakamura at walang lasa. Mahiya ka naman kay Miguel. Kayod kalabaw ang anak ko sa opisina, tapos ganito lang ang ipapakain mo sa amin? Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na latigo na pumutol sa sandali naming mag-ina. Pumasok siya sa kusina na parang isang reyna. Sinusuri ang bawat sulok para sa isang pagkakamali. Bakit ka ba laging tulala? You should be grateful na hindi ka na kailangang magtrabaho sa labas. Just do your job as a housewife properly. Hindi ko na kaya. Pagkatapos ng almusal, nagkulong ako sa banyo at binuksan ng gripo sa pinakamalakas na antas nito. Ang tunog ng agos ng tubig ay nagsilbing tabing sa aking mga hikbi. Napasandal ako sa malamig na tiles ng dingding. Unti-unting dumausdos hanggang sa mapaupo sa sahig. Ang bawat luhang pumatak ay puno ng pait ng 15 taon ng pananahimik. Niyakap ko ang aking mga tuhod. Hinahayaan ang bawat bahagi ng aking pagkatao na mabasag sa gitna ng basang katahimikan ng banyo. Nabalik lamang ako sa realidad nang marinig ko ang malakas na pagtunog ng kampana sa aming tarangkahan. Pinahid ko ang aking mga mata, huminga ng malalim, at lumabas para buksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng lila na dress. May hawak na ilang folder at isang nangiting tila galing sa isang anghel. Si Andrea, ang babaeng may dalang lason sa ilalim ng kaniyang magagandang salita. Hi, Ate Sofia. Sorry to disturb you. May mga documents lang akong kailangang ipapirma kay Sir Miguel. Pwede bang pumasok? Mainit kasi sa labas. Baka makasama sa baby. Ang kaniyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa kaniyang tiyan. Isang galaw na tila sinadya upang saksakin ako sa harap ng aking sariling tahanan. Pinatuloy ko si Andrea sa aming sala. Ang lugar kung saan bawat sulok ay puno ng aking paghihirap upang gawing maayos ang aming tahanan. Naupo siya sa sofa na tila siya ang may-ari ng bahay habang ako ay nanatiling nakatayo. Bit-bit ang bigat ng katotohanang alam ko na. Ate Sofia,
May munting regalo pala ako para sa'yo, sabi ni Andrea habang kinukuha ang isang maliit na garapon mula sa kaniyang bag. Isang mamahaling anti-aging cream. Napansin ko kasi nitong mga huling araw, parang ang dami mo ng kulubot sa mukha. Masyado ka sigurong napapagod sa gawaing bahay. You should take care of yourself more. Baka iwanan ka ni Sir Miguel kapag tuluyan ka ng tumanda. Eksaktong bumaba si Miguel mula sa ikalawang palapag. Sa halip na pagsabihan ang kaniyang sekretarya, sa kawalan nito ng galang, lumapit siya at inakbayan pa si Andrea sa harap ko. Tama si Andrea, Sofia. You look so haggard lately. Gamitin mo yan para hindi ka naman magmukhang manang sa renewal of vows natin. Nakakahiya sa mga bisita kung ang asawa ko ay mukhang katulong. Ang bawat salita ni Miguel ay tila mga patak ng asido na tumutunog sa aking pandinig. Hindi ko alam kung paano ko nagawang manatiling nakatayo habang ang aking dangal ay niluluray sa harap ko mismo. Sofia, ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Ipaghanda mo kami ng tsa. Utos ni Doña Carmen na kakarating lang din sa sala. At ilabas mo yung bird's nest soup na binili ko. Ibigay mo kay Andrea. Kailangan niya ng sustansya dahil masyadong marami ang trabaho niya sa opisina. Ipinaghanda ko sila ng tsaa. Habang nasa kusina, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng tray hanggang sa mamuti ang aking mga kuko at bumaon ang aking mga daliri sa kahoy. Naririnig ko ang kanilang tawanan mula sa sala, ang halakhak ng aking asawa, ang malanding hagik-gik ni Andrea, at ang mapanuyang boses ng aking biyenan. Para silang isang pamilyang nagdiriwang at ako ang estrangherong nagsisilbi sa kanila. Nang ilabas ko ang tsaa, nakita ko ang marka ng matingkad na pulang lipstick ni Andrea sa gilid ng kaniyang tasa. Nanatili ang aking tingin sa aking singsing sa kasal, ang gintong sumisimbolo sa aking katapatan, habang pinagmamasdan ko ang dumi na iniwan ng ibang babae sa aking kagamitan. Kinagabihan, pumasok si Miguel sa aming silid na may dalang mga dokumento. Ang kaniyang boses ay naging malambing, ang uri ng lambing na alam kong may kapalit. Sofia, sweetheart, kailangan ko ang pirma mo rito para ito sa paghahanda ng anibersaryo natin. Alam mo naman, gusto kong maging perpekto ang lahat para sa'yo. Konting authorization lang ito para sa mga gastusin. Habang hawak ko ang panulat, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking lumang cellphone sa ilalim ng unan. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang bumulaga sa akin. Huwag kang pipirma sa kahit ano. Tumingin ako kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamanipula. Ngumiti ako ng bahagya, ang nangiting tila walang muwang, at dahan-dahang itinuon ang panulat sa papel. Alam kong pinagmamasdan niya ako. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon siya upang kumuha ng tubig, kinuha ko ang aking cellphone at lihim na kinuna ng larawan ang bawat pahina ng dokumento. Pagkatapos ay pinirmahan ko ito ng may pekeng kumpiyansa. Salamat, Sofia. You're such a good wife. Sabi niya bago mabilis na kinuha ang mga papel at lumabas ng silid. Ngunit ang aking pansamantalang panalo ay napalitan ng panibagong puot. Nakita ko si Maya na pumasok sa silid, nakayuko at tila may itinatago. Nang hawakan ko ang kaniyang braso, napadaing siya sa sakit. Itinaas ko ang kaniyang manggas at doon ay tumambad sa akin ang isang malaki at nangingitim na pasa. Sino ang gumawa nito, Maya? Tanong ko. Ang aking boses ay gumaralgal sa galit. Si Lola po. Nagalit po siya kasi sinabi ko pong mas maganda ka kay Tita Andrea. Sabi niya, wala daw akong pakialam dahil mapapalitan din naman kita. Umiiyak na sumbong ng aking anak. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng aking pasensya ay tuluyan ng naputol. Ang takot ay naglaho at ang tanging natira ay ang nagbabagang apoy ng isang ina na handang pumatay para sa kaniyang anak. Humingi ako ng lakas sa bawat paghikbi ni Maya.
Inilabas ko ang lahat ng puot na matagal kong ibinaon sa ilalim ng aking katahimikan. Hindi ko na hinintay na matapos ang gabi. Dire-diretso akong pumunta sa kusina kung saan naroon si Doña Carmen, kampanteng humihigop ng kaniyang tsaa habang nagbabasa ng magazine. Nang marinig niya ang aking mabibigat na hakbang, tinaasan niya ako ng kilay. "Oh, bakit ganyan ang tingin mo? Tapos ka na bang mag-emote sa kwarto? Huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko muli." Ang aking boses ay hindi na gumaralgal. Ito ay naging tila isang malalamig at matalim na hangin na nagpatahimik sa buong kusina. Subukan mong itaas ang kamay mo sa kanya at kakalimutan kong naging biyenan kita. Halos mabitawan ni Doña Carmen ang kaniyang tasa sa gulat. Ang kaniyang mukha ay namula sa galit. Ang kaniyang mga labi ay nanginig sa tangkang pagsagot. Ngunit ang apoy sa aking mga mata ay naging sapat na babala upang hindi siya makapagsalita. Iniwan ko siyang nakatulala at bumalik sa silid ni Maya upang bigyan siya ng katiyakan na hindi na muling mangyayari ang karahasang iyon. Kinabukasan, sa ilalim ng sikat ng araw na tila mapanukso sa aking nararamdamang dilim, nagpaalam ako na pupunta sa palengke. Ngunit ang aking mga paa ay dinala ako sa isang maliit at tahimik na opisina sa dulo ng bayan, malayo sa mga matang mapanghusga ng mga kakilala ni Miguel, isang simpleng opisina na may nakasulat na Attorney Gabriel Villeda. Ang amoy ng lumang papel at sariwang kape ang sumalubong sa akin sa loob. Doon ko nakita ang isang lalaking may maamong muka, ngunit may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Si Gabriel ay kasalukuyang nagdidilig ng isang maliit na halaman sa kaniyang bintana, maingat at tila binibigyan ng halaga ang bawat patak ng tubig. Nang maupo ako sa harap niya, hindi siya nagmadali. Nanatili siyang tahimik habang inilalahad ko ang bawat detalye ng aking buhay, ang pagtataksil, ang ultrasound, ang mga dokumentong sa pilitang ipinapirma ni Miguel, at ang pasang iniwan ng aking biyenan sa aking anak. Ipinakita ko sa kanya ang mga larawan sa aking cellphone. Habang sinusuri niya ang bawat dokumento, ang kaniyang mukha ay naging seryoso. "Hindi ito para sa anibersaryo niyo, Sofia. Ang pinirmahan mo ay isang waiver of rights. Binibigyan mo si Miguel ng kapangyarihan na ilipat ang lahat ng ari-arian mo, kabilang ang bahay na ito at ang kumpanyang nagsimula sa pera mo, sa pangalan ng ibang tao." Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ngunit bago pa ako tuluyang kainin ng takot, iniabot ni Gabriel ang isang baso ng maligamgam na tubig. Ang kaniyang kamay ay hindi sinasadyang dumampi sa akin. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng isang uri ng respeto at kaligtasan na matagal nang ipinagkait sa akin. "Huwag kang matakot, Sofia. Hindi ka na nag-iisa," sabi niya. Ang boses ay tila isang malambot na kumot sa gitna ng bagyo. "Babawiin natin ang lahat." Umuwi ako nang may dalang bagong pag-asa, ngunit ang pag-asang iyon ay tila biglang naglaho nang buksan ko ang pintuan ng aming bahay. Nakatayo si Miguel sa gitna ng sala, madilim ang muka at tila may hinihintay. Sa kaniyang kanang kamay, hawak niya ang aking lumang cellphone, ang cellphone na ginamit ko upang kuhanan ng larawan ang mga dokumento. "Sofia, akala ko ba ay nasa palengke ka?" tanong niya. Ang kaniyang boses ay tila isang babala bago ang malakas na kulog. Itinaas niya ang cellphone at dahan-dahang pinihit ang screen patungo sa akin. "Ano itong nakita ko sa gallery mo? Bakit mo kinukuhanan ng larawan ang mga papeles ko? Sino ang tinatangka mong lokohin sa loob ng sarili nating pamamahay?" Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang malakas na tambol na nagbibigay babala sa panganib na nasa aking harap. Tinitigan ko ang aking lumang cellphone sa kamay ni Miguel. Ang maliit na screen na yon ang naglalaman ng lahat ng aking sandata. Ramdam ko ang paglamig ng aking mga daliri, ngunit hindi ako pwedeng bumigay. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanya.
Bakit, Miguel? Bakit mo pinapakialaman ang gamit ko? Ang aking boses ay lumabas na may halong panginginig, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-arte ng isang nasaktang asawa. Kinunan ko yon ng larawan dahil hindi ko maintindihan ang mga nakasulat. Akala ko ba ay para sa anibersaryo natin iyon? Pero bakit tila binibenta mo ang mga ari-arian natin? Naghihinala ako, Miguel. Akala ko ay may itinatago ka sa akin. Akala ko ay may iba ka na. Nakita ko ang dahan-dahang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa galit, ang kanyang mga mata ay napalitan ng mapanuyang tingin. Isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng pangmamaliit. Selos? Yun lang ba ang dahilan kaya mo ginawa ito? Sofia, talaga namang napakakitid ng utak mo. Iyon ay para sa restructuring ng kumpanya para mas lumaki ang pera natin. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo naman kayang intindihin. Inihagis niya ang cellphone sa sofa at naglakad palayo. Tila nawalan na ng interes sa akin. Siguraduhin mo lang na hindi ka nag-iimbento ng mga kung ano-anong kwento sa utak mo. Masyado kang praning. Huminga ako nang malalim ng tuluyan siyang makalabas. Ang kanyang kayabangan ang naging taming ko. Akala niya ay sapat na ang ituring akong tanga para manatili akong bulag. Ngunit ang totoo, ang kanyang kawalang galang sa aking talino, ang magiging mitya ng kanyang pagbagsak nang sumapit ang malalim na gabi. Nang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan at ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon, dahan-dahan akong bumangon. Maingat ang bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo. Iniiwasan ang bawat bahagi ng sahig na alam kong lumilikha ng tunog. Narating ko ang pinto ng kanyang opisina. Ang pagpihit ko sa seradura ay tila isang napakalakas na ingay sa aking pandinig. Kahit na sa katunayan ay halos wala itong tunog. Sa loob, ang tanging liwanag ay nanggagaling sa buwan na sumisilip sa bintana. Gamit ang tagubilin ni Gabriels sa pamamagitan ng lihim na mensahe, hinanap ko ang lihim na lagayan sa ilalim ng kaniyang lamesa. Doon ko natagpuan ang isang itim na kwaderno, ang tunay na talaan ng kaniyang mga pandaraya, ang listahan ng mga perang ninakaw niya mula sa aking mga magulang, at ang mga transaksyong inilihim niya sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ang bawat pahina. Ang bawat numero ay tila mga saksi sa kaniyang pagiging ganid. Sa gitna ng aking paghahanap, nakita ko ang isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat sa mga malalaking halaga. CD. Sino ang CD na ito na tumatanggap ng halos kalahati ng kita ng aming kumpanya? Bigla akong napatigil nang marinig ko ang mabibigat na yabag mula sa labas. Ang tunog ng mga paa na papalapit sa pintuan ng opisina ay tila isang hatol ng kamatayan. Mabilis kong isinara ang kwaderno at pilit na humanap ng mapagtataguan. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa aking pakiramdam. Napasandal ako sa madilim na sulok sa likod ng malaking kurtina, pinipigilan kahit ang aking sariling paghinga. Ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib sa tindi ng dagundong nito. Dahan-dahang pinihit ang seradura mula sa labas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay unting pumasok sa silid habang bumubukas ang pinto. Pinigilan ko ang aking paghinga hanggang sa maramdaman ko ang panginginig ng aking mga baga. Sa likod ng makapal na kurtina, tila bawat segundo ay naging isang taon ng paghihirap. Narinig ko ang mabibigat na hakbang ni Miguel patungo sa kanyang lamesa. May narinig akong kalampag ng mga papeles at ang kanyang mahinang pagmura dahil sa inis. Nasaan na ba yung folder na yon? Kahit kailan talaga, napakawalang silbi ng babaeng yon sa bahay na ito. Bulong niya sa kaniyang sarili. Tinutukoy ako na tila ba ako ay isang basurang nakakasagabal sa kaniyang landas. Matapos ang ilang sandali, na tila walang katapusan, narinig ko ang kaniyang pag-alis at ang muling pagpihit ng pinto. Nanatili akong nakatago ng ilang minuto.
Tinitiyak na ang katahimikan ay totoo at hindi isang patibong. Nang sa wakas ay makalabas ako, ang aking buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Kinabukasan, ang kapaligiran sa loob ng bahay ay tila mas lalong naging mapanira. Sa pamamagitan ng isang maliit na kamera na itinago ni Gabriel sa isang florera sa sala, napanood ko mula sa aking silid ang tagpong tila isang lason sa aking mga mata. Naroon si Miguel at Andrea, magkatabi sa sofa habang ang aking biyenan na si Doña Carmen ay masayang nakatingin sa kanila. Miguel, gusto ko ng mas malaking bahay pagkatapos nating mapalaya si Sofia, sabi ni Andrea habang hinahaplos ang kaniyang tiyan. Ayaw kong lumaki ang baby natin sa ganito kaliit na lugar at kailangan sa akin mo ipangalan ang bagong mansyon. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Sagot ni Miguel sabay halik sa kamay ng kumpisalan. Pagkatapos ng anibersaryo, wala na tayong magiging problema. Ipapakulong ko siya sa isang mental institution para siguradong hindi na siya makakabalik at makakaabala sa atin. Tama iyan, anak. Hirit ni Doña Carmen na may halong tuwa. Dapat lang sa kanya yan. Masyado siyang pabigat sa pamilyang ito. Isang linta na kumakapit sa tagumpay mo. Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa mga taong pinaglingkuran ko ng tapat ay tila isang malakas na sampal na gumising sa huling bahagi ng aking pagkatao na naghahanap pa ng awa. Wala na. Wala na silang itinitira para sa akin. Dali-dali akong lumabas upang makipagkita kay Gabriel sa isang liblib na parke. Ang langit ay nagsimulang magdilim at ang mga unang patak ng ulan ay nagsimulang dumaan sa aking pisngi. Nang makita ko si Gabriel, tila isang liwanag ang sumulpot sa gitna ng aking kadiliman. Binalot ako ng init ng kanyang presensya nang buksan niya ang kanyang payong at lumapit sa akin. Ang kanyang balikat ay dahan-dahang nababasa ng ulan dahil pinipilit niyang manatili akong tuyo sa ilalim ng payong. Sa gitna ng lamig, ang kanyang titig ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko maipaliwanag. Sofia, handa na ang lahat ng ebidensya. Mahinang sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon. Ang perang inilipat nila sa account ni CD ay nanggaling sa pondo ng mga magulang mo. Maari natin silang pabagsakin anumang oras na patitig ako sa kanya. Naramdaman ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng koneksyon na matagal ko nang kinalimutan. Sa sandaling iyon, ang ulan ay tila naging musika na nagpapagaan ng aking nararamdaman. Ngunit ang katahimikang iyon ay agad na putol nang makatanggap ako ng isang tawag mula sa bahay. Ang boses ni Andrea ay puno ng panunuya at tagumpay. Ate Sofia, huwag kang magugulat ha. Inimbitahan ako ni Doña Carmen na maging guest of honor sa renewal of vows niyo bukas. Sabi niya, dapat daw ay nandoon ako para saksihan ang pagtatapos ng lahat. See you there, ate. Pumasok ako sa loob ng marangyang butik kung saan gaganapin ang huling sukat ng aking isusuot para sa renewal of vows. Ang paligid ay balot ng mapuputing tela, puntas, at mga makinang na kristal, mga simbolo ng kadalisayan na tila isang malupit na biro para sa isang pagsasamang puno na ng lason. Sa gitna ng tindahan, nakatayo si Andrea, suot ang isang lalong mas magarbo at mas maputing gown kaysa sa akin. Hinihimas niya ang kanyang tiyan habang nakaharap sa malaking salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamayabang. Nang makita niya ako sa refleksyon, hindi siya nagulat. Sa halip, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ate Sofia, tignan mo. Bagay ba? Sabi kasi ni Miguel, I deserve the best. Masyado na raw kasing luma at boring yung isusuot mo. Kaya binilhan niya ako ng ganito para naman may reyna na titingalain ang mga guest niyo bukas. Ang kaniyang boses ay tila isang matalim na karayom na gustong muling bumaon sa aking sugat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nanginig. Hindi ako umiyak. Sa halip,
Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang tela ng kanyang gown, marahan itong hinaplos, habang nakatitig sa kanyang mga mata sa salamin. Ramdam ko ang kanyang bahagyang pagkagulat sa aking katahimikan. Inilapit ko ang aking bibig sa kanyang tainga. Sapat lamang upang kaming dalawa ang makarinig. Ang ganda, Andrea. Puting-puti. Parang isang malinis na balat kayo. Pero alam mo, ang mga bagay na hiram lang, madaling mabawi. Just like this dress, and just like the man you're holding on to. Lahat yan ay may hangganan. Enjoy the spotlight while it lasts. Dahil ang masakit na katotohanan ay ito. Kahit anong puti ng suot mo, hinding-hindi niyan matatago ang dumi ng pagkatao mo. Nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha. Ang kanyang kumpiyansa ay tila biglang gumuho, napalitan ng isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Akmang sasagot siya nang biglang tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula kay Gabriel. Sofia, huwag mong hahayaang makuha nila ang emosyon mo. You are stronger than their lies. Isipin mo si Maya. Ang malalim at panatag na boses ni Gabriel ay tila isang hangin na nagpalamig sa nagbabaga kong dibdib. Salamat, Gabriel. Handa na ako. Sagot ko bago tuluyang talikuran si Andrea na naiwang nanginginig sa galit sa gitna ng butik. Pag-uwi ko sa bahay, tila may kakaibang bigat ang atmosfera. Nagmadali akong pumasok, hinahanap si Maya. Doon ko siya nakita sa sofa, nakayakap sa kanyang mga binti at pilit na itinatago ang kanyang mukha. Ang kanyang uniforme sa paaralan ay may punit sa balikat at puno ng dumi ng lupa. Maya, anong nangyari? Patakbo akong lumapit sa kanya. Ang aking puso ay tila sasabog sa kaba. Inangat niya ang kanyang mukha at doon ko nakita ang mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi ko pa nakita noon. Mama, may mga lalaking humarang sa akin sa labas ng school. Sabi nila, kailangan ko raw sumama sa kanila para sa summer camp na sinasabi ni Papa. Noong tumakbo ako, hinabol nila ako at itinulak sa kalsada. Ang aking buong katawan ay nanigas sa narinig. Si Miguel. Ginamit niya ang sarili naming anak upang takutin ako, upang siguraduhin na hindi ako gagawa ng anumang hakbang laban sa kanya. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na lamang basta puot. Ito ay naging isang uri ng lason na handa ng kumalat at pumatay sa sinumang humadlang sa kaligtasan ng aking anak. Niyakap ko ng mahigpit si Maya, ramdam ko ang panginginig ng kaniyang maliit na katawan sa aking mga bisig. Sa bawat hikbi niya, tila ba unti-unting nadudurog ang huling piraso ng aking pagkatao na marunong pang magpatawad. Dumating si Gabriel makalipas ang ilang minuto. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit nananatiling kalmado. Tila ba siya ang matibay na haligi na pumipigil sa tuluyang pagguho ng aking mundo. Ligtas na siya, Sofia. May mga tao na akong nakabantay sa paligid ng school at sa labas ng bahay na ito nang hindi nila nalalaman. Ang bulong ni Gabriel habang sinusuri ang mga galos ni Maya. Hindi na sila hihinto. Ang pag-atake nila sa anak mo ay hudyat na wala na silang ititirang dangal o moralidad. Tumingin ako kay Gabriel at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang refleksyon ng sarili kong determinasyon. Hindi na ako aalis ng tahimik, Gabriel. Kung gusto nilang sunugin ang buhay ko, sisiguraduhin kong sila ang unang mauubos sa apoy na sinindihan nila. Bago siya umalis, may iniabot si Gabriel sa aking maliit na bagay. Isang USB drive na kulay pilak. Ito ang huling piraso ng puzzle, Sofia. Ang regalo para sa iyong biyenan. Gamitin mo ito sa tamang sandali. Nang sumapit ang gabi, ang bahay ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Dumating si Miguel na tila walang nangyari. Nilapitan niya ako habang nag-aayos ako ng gamit sa silid. Naramdaman ko ang kaniyang kamay na humawak sa aking balikat at ang kaniyang labi na dumampi sa aking noo. Isang halik na dati ay nagbibigay sa akin ng init
Ngunit ngayon ay tila ba dampi ng isang malamig na bangkay. Excited ka na ba para bukas, sweetheart? I want the whole world to see how much I love you. Ang kaniyang boses ay puno ng tamis na tila ba galing sa isang bihasang aktor. Ngumiti ako sa kanya. Isang nangiting kasing ningning ng bituin, ngunit kasing lamig ng yelo. Sobra, Miguel. Hindi ko na makapaghintay na matapos ang lahat ng ito. Sagot ko, tinititigan ang kaniyang mga mata hanggang sa siya ang unang umiwas. Nang makatulog ang lahat, dahan-dahan akong pumunta sa silid ni Maya. Kinuha ko ang isang maliit na maleta na itinago ko sa ilalim ng kanyang kama. Naglalaman ito ng aming mahahalagang dokumento at ilang piraso ng damit. Humiga ako sa tabi niya, hinaplos ang kanyang buhok at nagsimulang humuni ng isang lumang awit. Isang oyayi na palaging kinakanta sa akin ng aking ina. Ang bawat nota ay puno ng pangako ng kalayaan, isang lihim na panata na bukas. Sa pagsikat ng araw ay mawawala na ang lahat ng aming kinatatakutan. Kinaumagahan, ang araw ng renewal of vows ay dumating na may dalang kakaibang bigat sa hangin. Habang nakaupo ako sa harap ng salamin, nakasuot na ng aking puting gown, pumasok si Doña Carmen sa aking silid. May dala siyang isang baso ng sariwang juice. Inumin mo ito, Sofia. Mukha kang maputla at baka himatayin ka sa altar. Nakakahiya naman sa mga bisita. Ang kumpas ng kaniyang kamay ay tila ba nag-uutos at ang kaniyang mga mata ay may kakaibang kinang na hindi ko maipaliwanag. Tinitigan ko ang baso. Ang likido sa loob ay tila ba may kakaibang kulay sa ilalim ng liwanag ng umaga. Isang mapait na lasa ang dumampi sa aking dila nang maalala ko ang mga babala ni Gabriel. Ngunit sa ilalim ng mapanuring mata ng aking biyenan, kinuha ko ang baso at dahan-dahang itinaas ito sa aking mga labi. Itinaas ko ang baso, dama ang malamig na pawis sa aking mga palad, habang nakatingin ang aking biyenan ng may mapanuring mga mata. Uminom ako ng isang maliit na lagok at agad kong naramdaman ang kakaibang pait na gumuhit sa aking lalamunan. Isang pait na hindi nanggagaling sa prutas, kundi sa isang kemikal na pilit na itinatago. Bago ko pa maubos ang likido, sinadya kong madulas ang aking kamay nang pumasok ang isang katulong upang iabot ang aking belo. Ang baso ay bumagsak sa sahig. Ang basag na bubog ay kumalat kasabay ng pulang likido na tila sariwang dugo sa maputing alpombra. Ay, pasensya na po, ma. Masyado lang sigurong nanginginig ang mga kamay ko sa kaba. Ang aking mahinang paumanhin habang pilit na pinapanatili ang isang inosenteng mukha. Kahit na maliit na bahagi lang ang aking nainom, naramdaman ko agad ang bigat sa aking mga pilik mata at ang dahan-dahang pag-ikot ng paligid. Ang bawat hakbang ko patungo sa kotse ay tila paglakad sa ibabaw ng malambot na ulap. Kinagat ko ang aking dila. Sapat lamang upang ang hapdi ay magsilbing mitya ng aking kamalayan. Pagdating sa simbahan, ang bango ng mga sariwang white lilies ay sumalubong sa akin. Isang bango na sa halip na magbigay ng kapayapaan ay nagdulot ng pagkasuka sa aking sikmura. Ang musika mula sa organo ay tila mga hiyaw ng mga kaluluwang nagdurusa. Libo-libong kristal ang kumikinang sa ilalim ng dambuhala at marangyang chandelier, habang ang mga upuan ay puno ng mga taong may matataas na katungkulan sa lipunan. Lahat ay nag-aabang sa perpektong pagpapanibago ng sumpaan. Sa unang hanay ng mga upuan, nakita ko si Andrea. Nakasuot siya ng puting gown na halos tumalo sa kakinangan sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay habang nakikipagpalitan ng makahulugang tingin kay Doña Carmen. Si Miguel naman ay nakatayo sa dulo ng altar. Maayos ang pagkakaayos ng kanyang taksido. May hawak na mikropono at handa nang bigkasin ang kanyang mga kasinungalingan sa harap ng Diyos at ng tao. Sa loob ng 15 taon, si Sofia ang naging liwanag ng aking buhay. Ang boses ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan, puno ng emosyon
na tila ba nanggagaling sa isang tapat na puso. Siya ang pundasyon ng aming kumpanya, ang ina ng aking anak, at ang babaeng mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Naramdaman ko ang pag-akyat ng pait sa aking lalamunan. Bawat salita niya ay tila isang latigo na humahagupit sa aking sugatang dangal. Ang epekto ng gamot ay patuloy na lumalaban sa aking isipan. Ang mga mukha ng tao sa paligid ay nagsisimulang maging malabo at tila mga aninong nagsasayaw sa dilim. Tumingin ako sa dulong bahagi ng simbahan sa anino ng malaking pinto. Doon, nakatayo ang isang lalaking may matatag na tindig. Si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa akin. Tila nagbibigay ng isang hindi nakikitang sinulid na nagdurugtong sa akin sa realidad. Bahagya siyang tumango, isang senyales na ang lahat ay handa na. Ngayon, ang patuloy ni Miguel, kung mayroon mang sino man dito na may dahilan upang hindi ituloy ang seremonyang ito, mangyaring magsalita ngayon o manahimik na habang buhay, ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging nakabibingi. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso at ang malakas na pag-ugong sa aking mga tainga. Dahan-dahan kong isinuksok ang aking kamay sa loob ng aking gangtay, nayari sa puntas, naramdaman ko ang malamig na metal ng USB drive. Ito na ang sandali. Ang sandali kung saan ang lahat ng aking luha ay magiging isang dambuhalang alon na tatangay sa kanilang lahat patungo sa kailaliman ng kanilang sariling mga kasalanan. Biglang lumitaw ang isang teknikal na aberya sa malaking screen sa likod ng altar. Ang mga larawan ng aming nakaraan ay biglang naglaho at napalitan ng isang itim na screen na may kumukurap na puting linya. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa gitna ng altar, bit-bit ang bigat ng aking gown na tila naging isang bakal na baluti. Ang bulong-bulungan sa loob ng simbahan ay unti-unting humupa, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan nang mapansin ng lahat na hindi ako kukuha ng mikropono upang magpasalamat. Sa halip, ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa tekniko sa itaas at sa isang maliit na tango ay nagsimula ang pagguho ng kanilang mundo. Ang malaking screen sa likod ng altar ay muling nabuhay, ngunit hindi ang mga larawan ng aming masayang pagsasama ang lumitaw. Isang malinaw at dambuhalang imahe ng ultrasound ang bumulaga sa lahat. Ang pangalan ni Andrea Brillantes ay nakasulat ng malaki, kasama ang lagda ng doktor at ang edad ng sanggol na 12 linggo. Isang malakas na singhap ang kumawala mula sa mga panauhin, tila isang hangin na humampas sa buong simbahan. Ano ito? Sofia, anong kagyat na biro ito? Ang boses ni Miguel ay gumaralgal. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kumpiyansa ay biglang namutla na parang papel. Sinubukan niyang abutin ang aking braso, ngunit buong lakas ko siyang itinulak palayo. Hindi tumigil ang screen. Sumunod na lumabas ang mga screenshots ng kanilang mga mensahe. Ang mga plano nilang ipasok ako sa isang mental institution. Ang mga usapan tungkol sa kung paano nila tatalikuran ang kumpanya. At ang mga recording ng boses ni Doña Carmen habang tinatawag akong walang silbi. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ng simbahan ay tila mga dagok ng martilyo na nagwawasak sa imahe ng perpektong pamilya na kanilang binuo. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter na inimbitahan ni Miguel para sa kaniyang PR stunt ay nagsimulang magningning ng walang tigil. Ang mga bulong ay naging malakas na kutyain. Nakita ko si Doña Carmen na napahawak sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang mukha ay naging kulay uban-ube sa sobrang kahihiyan, habang ang kaniyang mga kaibigang alta sosyedad ay nagsimulang mag-iwas ng tingin at magbulungan ng may pandidiri. Si Andrea, na ilang sandali lang ang nakalipas ay nakaupo pa ng mayabang at kampante, ay biglang napatayo habang desperadong tinatakpan ng kanyang mukha. Hindi yan totoo. Gumagawa lang siya ng kasinungalingan. Sigaw niya,
Ngunit agad iyong nilamon ng galit at pagkasuklam ng mga taong nakapaligid na ngayoy lantaran ng hinuhusgahan ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit sa akin si Miguel na may nanlilisik na mga mata. Ang kanyang maskara ng pagiging mabuting asawa ay tuluyan ng natanggal, pinalitan ng isang mukha ng halimaw. Itinaas niya ang kaniyang kamay. Handa na akong saktan sa harap ng maraming tao. Ngunit nanatili akong nakatayo. Ang aking ulo ay nakataas at ang aking mga mata ay hindi kumukurap. Ang kanyang kamay ay huminto sa hangin nang mapagtanto niya na ang lahat ng mata ay nakatitig sa kanyang karahasan. Tapos na ang palabas mo, Miguel. Ang aking boses ay naging malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Ang kumpanyang inaakala mong hawak mo ay wala na sa'yo. Dahil sa bawat perang ninakaw mo mula sa aking mga magulang, binawi ko ang bawat sentimo nito sa pamamagitan ng legal na paraan na hindi mo man lang napansin habang abala ka sa iyong pangangaliwa. Ang huling larawan sa screen ay isang dokumento ng pagmamay-ari, isang legal na papel na nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ng pamilya ay muling nakapangalan sa akin at kay Maya lamang. Ang tunog ng pagbagsak ng buke ng mga bulaklak ni Andrea sa sahig ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng kanilang kasamaan. Hinanap ko ang mga mata ni Gabriel sa dulo ng simbahan. Ang kanyang ngamang ngiti ay puno ng paghanga at katiyakan. Sa sandaling iyon, ang bigat sa aking dibdib ay biglang naglaho na palitan ng isang kakaibang ginhawa. Ang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at sa gitna ng mga guho, ako ay muling nakatayo ng malaya. Sa gitna ng kaguluhang nilikha ng katotohanan, naging tila isang kuluong ng mga bubuyog ang boses ng mga tao sa loob ng simbahan. Si Miguel, na tila isang hayop na nasugatan at naging desperado, ay muling sumubok na sumugod sa kinalalagyan ko. Ngunit bago pa man niya ako madampyan, isang matatag na braso ang humarang sa kaniyang dibdib. Si Gabriel ay lilitaw mula sa kumpol ng mga tao, kasama ang dalawang lalaking nakauniforme ng anunsyo ng seguridad. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag at ang kanyang mga mata ay nagbababala ng panganib kung susubukan pa ni Miguel na lumapit. Hindi mo na siya mahahawakan pa muli, Miguel. Ang malamig na tinig ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng isang uri ng katahimikan na nagpatahimik maging sa pinakamalakas na bulungan. Tiningnan ko si Miguel sa huling pagkakataon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang kurbata ay tabingi, at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at takot. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay. Naramdaman ang bigat ng singsing na suot ko sa loob ng 15 taon. Gamit ang aking nanginginig ngunit determinadong mga daliri. Hinila ko ang gintong singsing mula sa aking daliri at hinayaan itong mahulog sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa matigas na semento ay tila isang huling hininga ng aming patay na relasyon. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin, bayad na, Miguel. Bayad na ang lahat ng luha at paghihirap ko. Ang aking boses ay hindi nagaling sa isang biktima, kundi sa isang nagwagi. Mula sa araw na ito, hindi na ako si Sofia na asawa mo. Ako na si Sofia na malaya. Hinanap ko si Maya sa gitna ng upuan. Tumakbo siya patungo sa akin. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na kumapit sa aking bewang. Sabay kaming tumalikod sa altar. Binabagtas ang mahabang pasilyo ng simbahan na dati ay puno ng mga pangarap. Ngunit ngayon ay puno na lamang ng mga alaala ng pagtataksil. Ang mga tao sa aming paligid ay kusanang tumatabi. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga at ang iba ay tila nahihiya sa kanilang sariling pakikilahok sa aming buhay. Paglabas namin ng simbahan, ang sariwang hangin ay humampas sa aking mukha. Tila isang binyag ng bagong simula. Naghihintay na ang sasakyan ni Gabriel sa tapat ng hagdanan. Mabilis kaming sumakay ni Maya
At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kalambutan ng upuan at ang kaligtasan ng saradong pinto. Nang paandarin ni Gabriel ang sasakyan, napasandal ako at ipinikit ang aking mga mata. Ang pagod na matagal kong binaliwala ay biglang bumuhos sa aking buong katawan. Ngunit bago pa ako tuluyang makahinga ng maluwag, napansin ko ang pagtingin ni Gabriel sa salamin ng sasakyan. Ang kaniyang mukha ay muling naging seryoso. Sa likuran namin, may isang itim na sasakyang mabilis na sumusunod, hindi humihiwalay sa bawat liko na aming ginagawa. Ang bilis nito ay tila ba may layuning hindi mabuti, at ang dilim ng mga bintana nito ay nagtatago sa kung sino mang galit na kaluluwa ang nasa loob. Wala na, Miguel. Ubos na ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tila isang sumpa na paulit-ulit na humahampas sa mga dingding ng marangyang simbahan, habang ang mga tao ay mabilis na nagsisialis, iniiwan ang pamilya sa gitna ng kanilang sariling kahihiyan. Sa labas, sa loob ng sasakyang mabilis na binabagtas ang kalsada, mahigpit ang hawak ni Gabriel sa manibela. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa salamin, pinagmamasdan ng itim na sasakyang tila isang aninong hindi sila tinatantanan. Ramdam ko ang panginginig ni Maya sa aking tabi, kaya naman mas lalo ko siyang niyakap. "Huwag kang matakot, anak. Narito si Mama. Hindi ka na nila masasaktan muli." Ang aking bulong na puno ng panata. Tumingin ako kay Gabriel at sa gitna ng panganib, ang kaniyang boses ay nanatiling kalmado. Tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. "Huwag kang titingin sa likod, Sofia. Magtiwala ka sa akin," sabi ni Gabriel habang mabilis niyang pinihit ang sasakyan sa isang makipot at madilim na eskinita na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang dagundong ng makina ay tila isang galit na hayop na naghahanap ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng kaniyang husay sa pagmamaneho at ang paggamit sa kadiliman ng gabi, unti-unting nawala ang liwanag ng sumusunod na sasakyan hanggang sa tuluyan na itong maligaw sa labirinto ng lungsod. Habang papalayo kami, ang eksena sa aming iniwang mansyon ay mas masahol pa sa isang libing. Ang dating bahay na puno ng karangyaan ay naging isang malamig na hawla. Si Miguel ay nakaupo sa sahig ng kanilang malawak na sala. Ang kanyang tuksido ay punit-punit at ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kawalan. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga bangko, mga kliyenteng nagkakansela ng kontrata, at mga reporter na tila mga buwitreng naghihintay sa kanyang tuluyang pagbagsak. Sa itaas na bahagi ng bahay, si Doña Carmen ay nakahiga, hindi makapagsalita, at ang kanyang kanang bahagi ng katawan ay hindi na maigalaw. Ang matinding kahihiyang dinanas niya sa harap ng kanyang mga kaibigan ay nagdulot ng isang matinding stroke na nagpabilanggo sa kanya sa loob ng sarili niyang katawan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangmamaliit, ngayon ay puno na lamang ng luha, ng pagsisisi at takot. Ngunit ang pinakamasakit na dagok para kay Miguel ay nang hanapin niya ang kaniyang kais sa isang kakampi. Pumasok siya sa silid ni Andrea, umaasang makakahanap ng konting aliw, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang bukas na aparador at ang mga bakanting drawer. Ang mamahaling pulang bag na nakita ko sa garahe ay wala na roon, kasama ang lahat ng alahas at perang nakatago sa loob ng silid. Si Andrea, ang babaeng pinagpalit niya sa kaniyang pamilya, ay tumakas na sa gitna ng gabi nang malaman nitong wala nang natitirang yaman si Miguel. Naiwan si Miguel na mag-isa sa dilim. Ang tanging naririnig ay ang sarili niyang mabigat na paghinga at ang tunog ng bawat segundong lumilipas na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kaniyang nawala. Samantala, matapos ang ilang oras na biyahe, narating namin ang isang maliit na bayan sa lalawigan. Ang amoy ng sariwang lupa at ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaan na nakalimutan ko nang umiiral. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy. May malawak na beranda
at mga halamang namumulaklak sa paligid. Bumaba si Gabriel at pinagbuksan kami ng pinto. Ang kanyang ngingiti sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila isang pangako ng bagong umaga. Dito muna kayo, Sofia. Dito ang tanging ingay na maririnig nyo ay ang hangin at ang inyong sariling mga tawa. Nang ihakbang ko ang aking mga paa sa loob ng bakuran, naramdaman ko ang dahan-dahang pagkawala ng bigat sa aking balikat. Ang bawat hakbang ay tila pag-iwan sa lahat ng pait at dumi ng nakaraan. Ngunit nang lumingon ako kay Gabriel upang magpasalamat, napansin ko ang isang bagay sa loob ng kanyang sasakyan, isang lumang litrato na bahagyang nakasilip sa kanyang dashboard. Isang litrato na tila pamilyar sa aking paningin. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang mahabang panaginip ng paggaling. Ang amoy ng sariwang harina, vanilya at bagong luto na tinapay ang ngayoy bumabalot sa bawat umaga ni Sofia. Wala na ang amoy ng lason at panlilinlang sa kaniyang buhay. Sa isang maliit at maaliwalas na bayan sa Laguna, itinayo niya ang kaniyang pangarap, ang Sofia's Pandesal at Pastries. Ang dating babaeng laging nakayuko at humihingi ng paumanhin ay pinalitan na ng isang babaeng may ningning sa mga mata habang binabati ang bawat parokyanong pumapasok sa kaniyang maliit na tindahan. Si Maya ay tila isang halamang muling sumibol matapos ang mahabang tagtuyot. Masigla na siyang pumapasok sa paaralan. May mga bagong kaibigan at ang kanyang mga tawa ay muling umalingaw-ngaw sa kanilang tahanan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata tuwing maririnig ang yabag ng paa sa pasilyo. At sa bawat Sabado ng hapon, ang tunog ng makina ng isang pamilyar na sasakyan ang nagpapatibok ng mabilis sa puso ni Sofia. Si Gabriel, hindi siya kailanman lumiban sa pagbisita. Dala ang mga bulaklak o kaya ay mga aklat na alam niyang magugustuhan ni Sofia. Ngunit higit sa mga material na bagay, dala ni Gabriel ang isang uri ng katahimikan at seguridad na hindi kailanman naramdaman ni Sofia sa loob ng 15 taon. Isang hapon, habang abala si Sofia sa pagmamasa ng harina para sa kanyang espesyal na ensaymada, pumasok si Gabriel sa kusina. Hindi siya nag-atubiling mag-angat ng manggas ng kanyang polo at tumulong sa pag-aayos ng mga tray. Sa gitna ng kanilang tawanan, tungkol sa isang kwentong ibinahagi ni Maya, hindi napansin ni Sofia na may bahid ng puting harina ang kaniyang kanang pisngi. Napatigil si Gabriel. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kaniyang presensya ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa katauhan ni Sofia. Nararamdaman ni Sofia ang init ng hininga ng lalaki at ang mabilis na dagundong ng kaniyang sariling dibdib. Hindi lumayo si Sofia. Sa halip, tila hinanap ng kanyang kalooban ang kalapitang iyon. Maingat na itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay. Gamit ang kanyang hinlalaki, dahan-dahan niyang pinahid ang harina. Sa pisngi ni Sofia, ang haplos na iyon ay tila isang mahika. Magaan, puno ng respeto, at may dalang pangako ng isang pag-ibig na hindi kailanman mananakit. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa loob ng ilang saglit na tila tumigil ang mundo, nakita ni Sofia sa mga mata ni Gabriel ang isang hinaharap na puno ng liwanag. Walang salitang binitawan, ngunit ang kislap sa kanilang mga tingin ay sapat na upang sabihing may bago nang namumukadkad sa gitna ng mga guho ng nakaraan. Nang sumapit ang gabi, isang malakas na ulan ang bumuhos sa bayan. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa bubungang yari sa luma, ngunit matibay na kahoy ay nagbigay ng isang uri ng melangkolya. Habang nagliligpit si Sofia ng kanyang mga kagamitan, biglang tumunog ang maliit na kampanilya sa pinto ng tindahan. Inakala niyang isa lamang itong huling mamimili na nangingilid sa ulan, ngunit nang lumingon siya, ang kanyang buong pagkatao ay tila nanigas. Doon, sa tapat ng pinto, nakatayo ang isang lalaking basang-basa, marumi ang suot na damit, at tila nanggaling sa isang mahabang paglalakbay sa impyerno. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mukha ay payat, at tila tumanda ng 20 taon. Si Miguel.
Ang lalaking dati ay tinitingala sa kanyang taksido, nga ngayon ay mukhang isang pulubing nawala ng direksyon. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kumpiyansa at panlilinlang, ngayon ay puno na lamang ng kawalan at desperasyon habang nakatitig sa babaeng kaniyang minsan nang sinayang. Sofia, patawarin mo ako. Ang boses ni Miguel ay tila isang gasgas na plaka, mahina at nanginig sa gitna ng ingay ng bumubuhos na ulan sa labas ng tindahan. Ang kanyang mga mata ay namumula, puno ng mga luhang pilit na humihingi ng awa. Lumapit siya ng isang hakbang, ngunit ang kanyang bawat kilos ay tila ba nagdadala ng dumi sa malinis at mabangong sahig ng aking munting paraiso. Nanatili akong nakatayo sa likod ng counter. Walang galit na sumiklab sa aking dibdib. Walang pagnanais na sumigaw o manakit. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na kawalan. Isang pagkaasiwa na tila ba tinitignan ko ang isang estrangherong nagkamali ng pinuntahang bahay. Nagkamali ako, Sofia. Niloko ako ni Andrea. Ninakaw niya ang lahat ng natitira sa akin. At si Mama, wala siyang ibang hinahanap kundi ikaw. Patuloy ni Miguel. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang gilid ng counter. Kailangan ko ng pagkakataon para sa atin, para kay Maya. Sofia, parang awa mo na. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Narinig ko ang mabibigat na yabag ni Gabriel mula sa kusina. Sa isang sulyap, nakita ko ang kanyang kamaong nakasara at ang kanyang mga matang tila handang protektahan ako sa anumang oras. Ngunit bago pa siya makalapit, dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay upang pigilan siya. Tumingin ako ng diretso kay Miguel. Hindi ako ang magliligtas sa iyo, Miguel, dahil hindi na ako ang Sofia na binuo mo sa loob ng iyong mga kasinungalingan. Ang Sofia na yon ay matagal mo nang pinatay sa altar ng simbahan. Kumuha ako ng isang supot ng bagong luto na pandesal at maingat itong inilagay sa ibabaw ng counter. Ang init ng tinapay ay dumampi sa aking balat. Isang paalala ng buhay na pinaghirapan kong itayo mag-isa. Kumain ka na muna. Pagkatapos ay umalis ka na. Hindi dahil sa mahal pa kita, kundi dahil tao rin ako na marunong maawa sa nagugutom. Ngunit hanggang doon na lamang iyon. Ang mukha ni Miguel ay tuluyang gumuho. Ang kanyang pag-asa na makuha muli ang aking puso ay tila isang bula na biglang pumutok. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pag-amin na ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho. Sa bawat patak ng ulan sa labas, tila ba dahan-dahang hinuhugasan ng tadhana ang huling bahagi ng aming nakaraan. Tapos na tayo, Miguel. Wala nang galit, wala nang sakit, wala na ring tayo. Ang huling pangungusap na binitawan ko ay kasing linaw ng kristal. Dahan-dahan siyang tumalikod, dala ang supot ng tinapay na tila ba ito na ang pinakamabigat na pasan niya sa buhay. Pinanood ko ang kanyang paglabas sa pinto. Ang kanyang figura ay dahan-dahang nilamon ng dilim at ng makapal na kurtina ng ulan. Ang tunog ng pag-alis ng kanyang mga yapak ay tila isang huling nota sa isang malungkot na awitin. Naramdaman ko ang mainit na kamay ni Gabriel na humawak sa aking balikat. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kaniyang haplos ay sapat na upang sabihing tapos na ang laban. Hinarap ko siya at sa gitna ng katahimikan ng aking tindahan, naramdaman ko ang isang uri ng kalayaang hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko. Ang amoy ng tinapay ay muling naging matamis, at ang kinabukasan ay tila isang malawak na kalsadang naghihintay na aking lakarin. Inilagay ni Gabriel ang isang maliit na susi sa aking palad, ang susi ng kaniyang lumang bahay na ibinibigay niya bilang simbolo ng kaniyang tiwala. Tiningnan ko ang susing iyon at doon ko napagtanto na sa wakas ang aking puso ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang mga bakas ng putik at pait mula sa buhay ni Sofia. Ang amoy ng sariwang kape
At mainit na tinapay ay hindi na lamang basta negosyo. Ito na ang halimuyak ng kaniyang bagong simula. Ang kaniyang tindahan na tinawag niyang ang halimuyak ng bukas ay naging kanlungan hindi lamang para sa mga nagugutom, kundi para sa mga pusong naghahanap ng pag-asa sa maliit na bayang yon. Si Maya ay nakatayo sa tabi ng kaniyang ina, masayang nakikipag-usap sa mga mamimili habang nag-aayos ng mga pastries sa estante. Ang kaniyang mga mata ay wala ng anino ng takot at ang kaniyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansang nakuha niya mula sa katatagan ng kaniyang ina. Sa susunod na buwan, tutuloy na siya sa kolehiyo, dala ang mga pangarap na minsan ay akala niya ay guguho na kasabay ng kanilang pamilya. Habang papalubog ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid, pumasok si Gabriel sa tindahan. Hindi siya nagbago. Ang kaniyang mga mata ay nananatiling puno ng respeto at ang kaniyang ngiti ay tila isang dapit hapong nagbibigay ng kapayapaan. May dala siyang isang kumpol ng mga bulaklak ng mirasol, matingkad at laging nakatingin sa liwanag, katulad ni Sofia, para sa pinakamatapang na babeng kilala ko. Ang mahinang boses ni Gabriel habang iniaabot ang mga bulaklak. Dahan-dahang humawak ang kaniyang kamay sa kamay ni Sofia, isang haplos na hindi humihingi ng kapalit, kundi nag-aalok ng pakikipaglakbay sa habang buhay. Sa kaniyang silid ng gabing iyon, binuksan ni Sofia ang kaniyang talaarawan. Isinulat niya ang mga salitang nagmula sa kaibuturan ng kaniyang pinagdaanan. Hindi niya kinalimutan ang ginawa ni Miguel at Doña Carmen. Ang sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nagnanaknak. Ang balita tungkol kay Miguel, na ngayoy nagtatrabaho bilang isang kargador, at si Doña Carmen, na nasa isang simpleng nursing home, ay tinanggap niya ng may katahimikan. Ang karma ay hindi isang parusang kailangan niyang panoorin. Ito ay isang balanse ng tadhana na kusa ng nagaganap. Napagtanto ni Sofia na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa kadena ng puot. Pinatawad niya ang kaniyang sarili sa pagiging marupok noon at pinatawad niya ang tadhana sa pagbibigay ng masakit na leksyon. Ang kaniyang kapayapaan ay hindi nanggaling sa pagganti, kundi sa pagbuo ng sarili niyang mundo kung saan siya ang reyna, hindi ang biktima. Nang tumingin siya sa bintana, nakita niya ang malawak na dagat sa malayo na kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang bulong na nagsasabing, ang bawat katapusan ay isa lamang magandang simula. Sa tabi ni Gabriel at sa tagumpay ni Maya, nahanap ni Sofia ang kahulugan ng tunay na pag-ibig, isang pag-ibig na hindi nagmamay-ari, hindi nanamantala, kundi nagpapalago at nagpapalaya. Ang halimuyak ng umaga ay hindi na muling magiging mapait.